Pag-usapan pa natin ang problema sa naglipa ng peking gamot kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, linawin natin, yung nabilhan ni Rickson ba talagang botika o tindahan lamang na ordinaryo? Ang nabilan niya, Pops J, no, tindahan, sari-sari store in particular. So, dalawa yung binilhan niya. Yung una niyang na-encounter, no, base sa kwento niya is, doon siya unang bumili dahil nga nagkasakit yung asawa, tas nagkaroon na siya ng suspetsya nung nakita niya yung gamot, yung paracetamol. Dahil siguro naman, no, karamihan sa atin, no, nakakita na madalas bumili rin ng paracetamol kapag may sakit, makikita mo daw talaga, mapagsususpetsahan mo daw talaga na peke. Iba yung packaging, iba yung itsura ng gamot mismo. Iba yung packaging daw, Pops J, no? Yung sa gamot hindi niya na napansin, pero sa packaging, yun yung unang nakita ng mata niya. Kaya nung nagsuspetsya siya, pumunta siya sa pangalawang tindahan. Doon niya napagtanto, doon niya na-confirm na peke yung una niyang nabili. At ang nakakatawa dito, nakumpara niya na kinumpara ibang niya itsura. talaga. Oo, Pops J, no? At mas mahal pa raw yung nabili niyang peke kumpara dun sa totoo talagang gamot. 10 pesos versus 7 pesos na tingi. Yung mga fake drugs, yung mga peke, ano ba talaga ang ingredient? No? Ano usually ang ingredient niyan? Ayan. Oo. Tatlo kasi yan, Pops J, or minsan kasi dyan, it's either wala talaga siyang ingredient at all, no, Pops J. So, ang gawa yan, yung tinatawag ng mga gamot na gawa sa harina or pwedeng... Harina lang. Harina, gawa sa... Baka may food coloring lang. Corn starch, potato starch, minsan chalk. So, or pwede naman, no, meron man siyang active ingredient ng gamot. Mababa yung dosage or sobrang taas ng dosage. O yun nga, ika-apat, Pops J, no, meron talaga siyang kinocontain na poisonous or chemical na hindi nakabubuti sa kalusugan natin such as arsenic, mercury, ilan lang yan. Minsan nga merong rat na ayaw mo rin poisoning o siyempre semento. mapunta sa Of sa course, loob ng Pops J. katawan mo. So yan yung mga possible na ingredient ng mga peke or counterfeit drugs. Denise, sakaling makainom ng peking gamot, ano ba ang pwedeng gawin? Ano dapat ang agad na gawin? Siyempre, Pops J, once na mapagsuspetsyahan mo, ma-realize mo na peke yung nainom mong gamot, punta ka na agad sa doktor. Dahil nga, yun nga, hindi natin alam kung alin sa apat na scenario na nabanggit ko yung mangyayari sa'yo. At worst case scenario, kasi nga, Pops J, nabanggit na ng pharmacist na nakausap ko na na-interview ko, maaari natin ikamatay. Kung hindi man, kung hindi ka underdose, ma-overdose ka. At ayaw natin yun dahil matatamaan yung mga laman loob natin. Lalo ngayon, masama ang panahon at syempre maraming bumibili ng gamot. Sa pagkakaalam ba natin, naglipa na ang mga peking gamot talaga? Pops J, talagang marami talaga ngayon. Siyempre, Pops J, no, nagkaroon ng panahon dati na halos magkaubusan ng mga peking gamot. Kaya siguro mas marami na nagpo-produce, nagma-manufacture ng mga peking gamot ngayon para makapanlamang sa mga kapwa natin. Kaya nag-heighten talaga yan. Siyempre, tag-ulan ngayon, Pops J, sunod-sunod ang bagyo, may habagat. Maraming naghahanap ng gamot, lalo na, ayan nga, paracetamol, kontra lagnat, kontra sakit ng katawan. Kung maliit lamang na tindahan yan, mahirap ma-monitor ng ating gobyerno yan. Ano ang parusa sa mapapatunayan nagbebenta ng mga peking gamot? Unang-una, ayan, mabuti na lang, no, Pops J, meron tayong Republic Act para dito sa mga counterfeit drugs. So, syempre, unang-una, kapag nahuli na nagpo-possess ka, nagbebenta ka nito, ipapasara yung establishment mo. Kung nahuli naman, halimbawa, butika ka, tapos meron kang pharmacist, nagbebenta kayo ng ganito, matatanggal yung lisensya ng negosyo mo, ng pharmacist mismo na nagbebenta. At syempre, meron tayong penalty dito, so 100,000 to 500,000. At maaari na, no, syempre, once na makuha to, i-destroy ito ng authorities. At worst case scenario, no, makulong tayo 6 months. May criminal liability yung mga nagbebenta. 6 months to 6 years. Mas malala kung yung mga gumagawa ng peking gamot for animals. Or kapag nagsinungaling ka pa na nahuli ka na pero nagsinungaling ka pa. So iba-ibang sanctions for depende sa gravity, no, ng pag-possess mo, pag-distribute, or pag-manufacture mo ng counterfeit drugs. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.